Hello mga viewers! It's me, Indemimi ng New Zealand. Ginawa po namin tong video na ito para sagutin ang 5 sa pinakamadalas ninyong tinatanong tungkol sa New Zealand visas. Kasama natin dito si Ros Medina, isang licensed immigration advisor na nakabase dito sa Christchurch, New Zealand. Hi Ros! Kamusta ka naman? Mukhang nilalamig ka. Oo nga summer na pero malamig pa rin. Hi mga viewers! Legal po bang maghanap ng trabaho ang mga visitor visa holder na nandito na sa New Zealand? Hindi illegal na maghanap ng trabaho ang mga visitor visa holders dito sa New Zealand. Pero ang main purpose dapat ng pagpunta nyo dito ay pagbisita sa mga pamilya at kaibigan, pagmamasyal, at pag-attend sa mga events. Hindi kayo pwede magtrabaho on a visitor visa, pero pwede kayo maghanap ng trabaho. Ah, ganun pala dapat. Now you know. At ito naman ang pang-apat sa pinakamadalas na tanong. May maximum age limit po ba ang requirements para sa work visa? Walang maximum age limit sa pag-apply ng work visa. Meron na kaming naging client na 60 years old pero nabigyan pa rin ng work visa. Ang may maximum age limit ay yung resident visa under skilled migrant category. Hanggang 55 years old lang ang pwede doon. Pero kung work visa ang ina-applyan mo, kahit senior citizen ka pa, pwedeng kang mag-apply as long as ma-meet mo yung ibang requirements. Ha? 60 years old, nabibigyan pa rin ng work visa? Now you know! Yahoo! Pangatlo, paano po ba makakuha ng work visa sa New Zealand? Medyo maraming pagdadaanan bago makakuha ng work visa. Pero ang unang-una nyong kailangan gawin ay maghanap ng accredited New Zealand employer na mag-o-offer ng full-time employment sa inyo. Pwede kayong maghanap ng employer direkta sa mga legal na job hunting sites at para makasiguro kayo na legit ang employer, i-verify nyo ang listahan ng mga accredited employers sa website ng Immigration New Zealand. Kailangan pala makahanap muna ng accredited employer bago ka makapag-apply ng work visa. Wow! So, dito naman tayo sa pangalawang most common question. Pwede po ba akong kunin ng partner ko na nagtatrabaho sa New Zealand? Kung ang partner mo ay isang work visa holder, kailangan ang sweldo niya ay median wage pataas nung time na sinubmit yung work visa application niya para ma-sponsoran niya yung partner work visa application mo. Kung resident visa holder naman ang partner mo, kailangan hindi siya nag-sponsor ng ibang partner in the last 5 years para ma-sponsoran niya yung work visa application mo. Isa pang related question dito is, kailangan bang mag-live together muna kami ng 12 months bago makapag-apply ng partner work visa? The quick answer is no. Yung 12 months living together requirement, para yun sa resident visa. Pero kung work visa lang ina-apply mo, kahit less than 12 months pa lang kayo nagsama, posible pa rin ma-approve yan. Kahit less than 12 months pala, ay pwede pa rin kunin. Amazing! Yahoo! At ito naman ang pinakamadalas at importanteng tanong ng ating mga viewers. Ano po ang mga dahilan kung bakit nadidecline ang visa application? Nadidecline ang visa application kung hindi mo ma-meet lahat ng requirements ng visa na ina-applyan mo. Ang summary of requirements, makikita yan sa website na Immigration New Zealand. Bukod sa health and character requirements, which can be straightforward, yung pag-convince sa immigration officer kung bakit karapat-dapat kang bigyan ng New Zealand visa, dyan sumasabit ang karamihan. Malaking factor po dyan yung pag-present ng quality evidence to support your claims. At yan po ang trabaho namin mga immigration advisors to maximize your chances of visa approval and siguraduhin na quality and acceptable yung evidence na ipapasa nyo sa Immigration New Zealand. Ros, salamat sa iyong time. Sana hindi ka na nilalamig dahil maaraw na. At guys, kung meron pa kayong nais itanong o nais nyong magpatulong, bisitahin nyo lamang ang Vista Immigration Consultancy at sasagot sila sa abot ng kanilang makakaya. Promise! Good luck sa inyong New Zealand visa application and see you in New Zealand!